Walang pinipiling edad ang sakit na diabetes. Kabilang sa mga tinatamaan ay mga bata. Paano nga ba ito nakukuha at ano ang dapat gawin? Alamin natin sa special report ni James Agustin. Jump first! Oh, you're beneath! Tulad ng ibang mga bata, mahilig maglaro ang magkapatid na Zoe 11 taong gulang at Luisito 7 taong gulang. Pero sino na mag-aakala na sa kanilang murang edad, may type 1 diabetes na sila. October 2017 na ma-diagnose ang diabetes ang Noe 3 taong gulang pa lang na si Luisito. Napansin namin ng husband ko na parang nanghihina siya, namumutla, parang walang gana. So namamayat and sobrang laging nauuhaw. To the point na kaya niyang uminom ng ganito kalaking jug ng water. Kung na-late lang ako ng one day, pwedeng na-comatose na siya and mawala siya. Kasi yung sugar niya that time was 600 plus. Ang kanyang ate na si Zoe, 8 taong gulang na na-diagnose ang diabetes noong August 2019. Nadiskubre lang daw ito matapos i-check ng kanyang mami ang blood sugar ni Zoe. So nung nalaman ko na may diabetes si Zoe, bumalik sa akin yung pain noong 2017 na naramdaman ko na ganun din yung sitwasyon ni Luisito. Mahirap nung una para kay Rhea na tanggapin na 2 anak niyang may diabetes, lalo't maingat daw sila sa pagkain. Ang may history daw ng diabetes ay sa angkan ng kanyang asawa. Kasi tutulog ako, nararamdaman ko pagising ko may luha ako. So ganun yung feeling ng parent na alam mo na may 2 kang anak na diabetes, but then again, yung faith na nararamdaman naming mag-asawa, talagang lalong lumalakas, lalong tumitibay. Unti-unti raw niyang ipinaliwanag sa mga anak ang kanilang kondisyon. Bukod sa pag-iingat sa mga pagkain, araw-araw ding minomonitor ang blood sugar at nag-i-inject ng insulin ng mga bata. Ayon sa isang pediatric endocrinologist, ang type 1 diabetes ay isang autoimmune disease. Mas mataas daw ang tsansa na magkaroon nitong nasa pediatric population mula sa 6 na buwang gulang pa lang na sanggol hanggang 18 taong gulang. Ang problem is that there is a persistent hyperglycemia, meaning laging mataas ang blood glucose level. So ba't po nangyayari yon? Yung type 1 diabetes? Meron pong pagbaba o kaya halos walang insulin sa katawan. So ang insulin, hormone po siya na napuproduce, na nakukuha po, nire-release sa lapay, which is the pancreas. Ilan sa mga sintomas sa mga bata ay kapag bumaba masyado ang timbang, palaging naiihi, sobrang pagkauhaw at madaling mapagod. Paano naman kaya nakukuha ang type 1 diabetes? Ang type 1 diabetes kasi, it's combination ng gene and environmental factors. But sa studies, there are about 85% ng mga type 1 diabetes na walang family history. Ang environmental factors na established sa studies is yung viruses, enteroviruses, rubella virus. Kung nagkaroon ng congenital rubella virus, ang nanay during pagbubuntis, pwede pong magkaroon ng type 1 diabetes. Ayon kay Dr. Mabulak, mahalaga ang healthy lifestyle para sa mga pasyente na may type 1 diabetes. Minamanage po namin ang patient pagbigay po ng insulin. It's a lifelong treatment. So once mabigay, tuloy-tuloy po yan. As long na normal yung values ng glucose control, then yung complication is very rare and they will really have a good quality of life. Ayon sa International Diabetes Federation, 10% ng mga taong may diabetes ay mayroong type 1 diabetes. Madaming may sakit dahil sa COVID. Salamat sa mga doktor na may malasakit. May diabetes man sila, patuloy na na-enjoy ni Zoe at Luisito ang pagiging bata. Para sa mami nilang si Rhea, higit sa pagiging matatag, mahalaga ang panalangin at suporta mula sa mga kaibigan at kaanak. Ito rin ang gusto niyang iparating sa iba pang magulang na ganito rin ang kinakaharap. Lagi kong sinasabi sa kanila na having diabetes should not define you as a person. So kung meron kang gustong i-achieve, gawin mo lang, and I'm sure na tutulungan ka ni Lord for you to be able to reach your goals. Yan ang unang balita. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino.
Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.